After ng event sa kasal nila Papa at ni Tita Ann, ay agad na rin kaming nagpaalam ni Trixie sa kanila. Pumunta kami sa isang bar para ituloy ang plano na panlilibre sa akin ni Trixie. Oh, sagot ko na to ha. Mag-relax ka ngayong gabi. I-enjoy mo lang. Salamat sa libre ha. Sana maulit. Oo naman. Basta ikaw. Huh? Nag-order na kami ng maiinom na Trixie. Pati pulutan at iba pa. Magandang bar ang napili niyang puntahan dito sa Makati. Sobrang solid ng mga pailaw, tugtog, meron pang billiards at mga nagpo-pole dancing. Tuloy-tuloy ang inom namin ni Trixie nang magulat ako nung nagsalita ang host or DJ ng gabing iyon. Good evening everyone! So I hope nag-enjoy kayo ngayon sa hype ng ating bar. So meron tayong special guest guys, siya ang reyna ng pole dancing. Please welcome ang muling nagbabalik ang ating Miss Pole Dancer. Walang iba, kundi si Trixie Hernandez. Nagpaalam muna sa akin si Trixie upang pumunta doon sa stage. Nagulat ako na may talent din pala siya sa pagsasayaw. At hindi lang basta sayaw dahil pole dancing ito. Agad naman akong tumango sa kanya at sumabay sa palakpakan ng mga tao para sa pagsuporta sa gagawin niya. Pinatugtog na ng DJ ang music na para lang daw kay Trixie. Nagpalakpakan ng mga tao at naghiyawan. Halatang kilalang kilala dito si Trixie. Nagumpisa ng sumayaw si Trixie. Habang paikot-ikot siya sa pole, sobrang sexy niyang tingnan. At aminado ako, malakas din talaga ang karisma niya. Habang sumasayaw siya doon ay napapalunok na lang ako ng alak na iniinom ko. Nakita ko siyang tumingin sa akin habang sumasayaw. Sadyang kaakit-akit ang mga titig na ibinibigay niya sa akin. Hindi ko alam kung maiilang ba ako, ano. Okay ang mga sayaw ni Trixie nang hanggang sa may lumapit sa kanya sa stage at pinilit siyang yakapin. Napasigaw pa to dahil sa ginawa ng lalaki. Napatayo ako agad sa kinauupuan ko at agad akong dumiretso sa stage. Ewan ko ba? Pero hindi ko talaga ugaling makisawsaw sa ganyang problema pero iba si Trixie. Siguro dahil sa kasama ko siya ngayon kaya cargo ko na siya. Hi miss, payakap naman oh. Napakaganda at napakakinis mo. Hoy, bitawan mo nga siya. Kapag lasing, umuwi na. Hindi yun nang mamanyak ka pa. Sira ulo ka pala eh. Sino ka ba sa akala mo ha? Para makialam, boyfriend ka ba niyan? Ano ba pinagmamalaki mo? Hindi ko alam. Hindi ko kailangang sagutin ang mga tanong mo. Una sa lahat, nambabastos ka ng babae. Pangalawa, wala kang pakialam sa relasyon namin. Ay, nang tokwa. Paano hindi mabastusin yan? Kabastos-bastos naman. Halika na miss, huwag ka nang pakipot. Alam ko naman na gusto mo ring makatikim ng... Bago pa niya maituloy ang sasabihin niya kay Trixie ay hindi ko na napigilan ang mga kamay ko. Agad ko siyang nasuntok kaya agad din siyang natumba. Hindi ko alam kung ba't galit na galit ako. Dumating na rin ang mga guards at bouncers sa club. Inawat nila kami at inilabas na ang lalaki. Inawat na rin ako ni Trixie at pinapunta na sa table namin. Hoy, hindi mo naman na kailangan gawin yun. Binabastos ka na eh. Hindi naman kita pwedeng pabayaan doon. Malamang ako ang kasama mo dito kaya kargado kita. Salamat sa concern. Pero sanay na ako sa ganyan. Sabi ko naman sa'yo ito ang trabaho ko kaya hindi na bago sa akin. Kahit na. Ayoko sa ganun lalo na pagkasama ko yung ginaganon. Natigilan ako sa pagsasalita nang bigla na lamang dumampi ang labi ni Trixie sa aking labi. Sobrang lambot nito. Halatang alaga. Halos hindi ako makagalaw. Para akong unti-unting nanigas sa kinauupuan ko. Hindi ako agad nakatugon sa halik niya dahil sa pagkabigla. Pero dahan-dahan na ring lumaban ang aking mga labi. Nagpalitan kami ng mga maiinit na halik sa sulok ng bar. Yan, kumalma ka na. Dahil pinagtanggol mo ako kanina, ayan ang price mo. Pasensya ka na. Hindi ko na rin kasi napigilan. Ano ka ba? Ako naman ang naunang nag-first move kaya wala ka dapat pigilan dahil ginusto ko yon. O siya, uminom na tayo. Baka di mo na ako makalimutan yan. Ganito ba talaga lahat ng babaeng makikilala ko sa bar? Magkakapare-parehas sila ng ugali. Para siyang si Ann. Hindi ko tuloy maalis sa isipan ko ang una naming pagkikita ni Ann.
Hoy, ganun ba kasarap yung halik ko? Kaya natutulala ka na dyan? May iniisip lang ako. Pasensya na. Si Ana naman ba? Ganun masyadong mag-isip, tsaka may request sana ako? Ano yun? Dahan-dahang lumapit sa akin si Trixie at ibinulong ang kanyang mga sasabihin. Ramdam na ramdam ko ang init ng kanyang hininga na minsan ko na ring maramdaman pero kay Ann. Pwede bang wag mo munang isipin ngayon si Ann? Pwede bang sa akin ka muna mag-focus? At last, pwede bang wag kang mahihiya sa akin? Halos magsitayuan ang aking mga balahibo sa kanyang ginawa. Bakit tila nangaakit siya? Ang kaninang malamig na panahon ay biglang nag-init. Ramdam ko ang pamumula ko hindi dahil sa alak kundi dahil sa pagdikit niya sa akin. Ganun ba? Oo naman, wala namang problema doon. Pasensya ka na rin kasi kahit magkasama tayo, lagi ko siya nababanggit. Okay lang yon. Tsaka yung trabaho ko naman, tulungan kang makalimot. Tama? Oo, ganun nga. So, kung gusto mo mangyari yan, tulungan mo ko. Let's help each other. I will help you sa way na alam kong makakatulong. Basta magtiwala ka lang sa akin at huwag kang papalag. Hindi ko alam kung anong gustong mangyari ni Trixie pero gusto kong magtiwala sa kanya. Dahil pakiramdam ko makakatulong talaga siya sa tuluyang pagkawala ng mararamdaman ko para kay Ann. Wala naman sigurong masama kung mahuhulog ako sa kanya. Single siya. Single din naman ako. Baka eto na talaga yun? Pinagmasdan ko si Trixie habang nagiinom kami. Hindi talaga may kakaila na napakaganda niya. Makinis, maputi. Napapaisip tuloy ako kung sinong mas masarap sa kanila ni Ann. Napangiti na lang ako sa mga iniisip ko. Bakit tila nagiging kaugali na ako ni Paulo? Can I taste it? Gusto mong tikman? Ang alin? The food na nasa lamesa or yung nasa harapan mo? Nagulantang ako sa sagot niya. Gusto ko lang naman sanang tikman yung pagkain pero bakit parang iba yung matitikman ko? Ayokong pairali ng init ng katawan ko. Baka hindi ko mapigilan pero hindi talaga maalis sa isip ko na baka pwede ko rin namang tikman. Hindi ka na nakasagot. Okay ka lang ba? Sabi ko sa'yo, huwag kang mahihiya eh. Magsasabi ka kung anong gusto mo na baka makatulong sa pag-move on mo. Ikaw? Hindi ko alam pero baka dahil dala lang to ng alak. Pero ramdam kong gusto ko talaga at kailangan ko.